somewhere out there, somewhere far away. I want Makikita sina Zia Fu at Kalbo na nag-uusap habang lumulutang sa himpapawid. Sinabi ni Kalbo na hindi niya inaasahan na makakaharap ni Zia Fu ang kapatid niyang si Awei sa kompetisyon, at nagulat siya sa pagkakataon. Dagdag pa ni Kalbo, "Haha, talagang isang pagkakataon. Iniisip ko pa kung saan ko hahanapin ang kumag na yun pagkatapos ng kompetisyon." Ayon pa kay Kalbo, "Sinabi mo ba na nagtayo ng hostel ang batang yun? Ano ba ang ginagawa niya? Kaya naman pala ayaw niyang sumali sa wood insect ko." Matapos makinig sa pinagsasabi ni Kalbo, si Zia Fu ay nagsalita, "Sa nakikita ko sa intensyon ni Brother Wei, ipinapalagay ko na hindi niya gustong limitahan ng kahit anong patakaran ng sekta. Malaya siya sa kanyang sarili, at hindi rin masama na magbukas ng sarili niyang hostel. Maganda nga yun, pero ang isang kawili-wiling tulad niya ay tiyak na magiging target. Hindi pa nga katagalan ay inatake na siya ng Sword Spirit Sect, mas mabuting may patron ka kapag nasa loob ka ng Jianghu." Sa isip ni Kalbo, hindi pa rin niya isinusuko ang pag-asang makuha siya. Matapos makinig sa pinagsasabi ni Kalbo, sumagot naman si Zia Fu, "Base sa personalidad ni Brother Wei, isa siyang tao na ayaw na protektahan ng ibang tao kaysa makaranas ng mga problema. Sa tingin ko, kung ang isang tao ay sapat na malakas, siya ang sarili niyang patron." Sa isip ni Zia Fu, natatakot siyang sumali sa mga sekta ng ibang tao. Si Kalbo ay nagsalita, "Sapat na ang daldal, nandito ako para sa batang yun." "Oh, hostel ba yun ng batang yun?" Medyo maingay, kalma naman na sinabi ni Zia Fu, "Marahil napakaraming tao daw ang dinala ng Sword Spirit Sect ngayon dito. Subalit sa pagkakita naman niya sa malakas na pagsabog sa lugar, ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla. Lumipat naman ang tagpo sa labanan, na kung saan ay nakikipaglaban si Zir, sa isang hindi kilalang lalaki. Sa kabila nito ang dalawang magkasama ay ngayon ang magkaaway, dahil sa pinaghihinalaan nila itong disciple ng demonic sect. Ang isa pang kalbo ay nakikipaglaban rin, aniya, Amithaba, sabay sabing patawarin daw siya ng mga ito. Balik kay Zia Fu, nagulat na gulat, dahil sa ano nga daw ang nangyayari sa lugar na ito. Nang may bigla naman na sumigaw, "Putya, ano ang ginagawa niyo mga sibilyan ang mga iyan?" Nakuha naman ang pansin ni Zia Fu, sa nagsalitang iyon. Ang malakas pala na sumisigaw ay si Yi. Sinabi niya rin, na putang inang Sword Spirit Sect yan, pati mga sibilyan inaatake. Samantalang nagsalita naman ang lalaking kalaban ni Yi, na parang wala sa sarili mukhang adik. "Hulihin ang lahat ng tao, yun ang utos ng sect leader." May dumagdag naman agad na isa pang adik, at makikitang nadedahado si Zia Yi. Subalit nagkaroon naman ng malakas na pagsabog, at tilapon ang mga nasabing mukhang adik. Ang samalag pala sa kanilang pag-atake ay si Zia Fu, nang makita naman siya ng kanyang anak ay masaya naman siya nitong tinawag. Napansin naman ni Chenkyo, na parang may mali daw sa mga taong ito. Maangas naman na nagsalita ang ating bida, na nakontrol daw ang mga ito, dagdag pa niya, "Gising pera naman sila, at malalakas. Subalit mabagal nga lang mistulang zombie, at isa pa napakapayat ng mga mukha nila, mukha na silang adik sa kanto." Nagulat naman si Chenkyo at Natinjin sa nasabing adik sa kanto. Ipinaliwanag pa ni Awei, na, ang Myrtle Demon Lord bilang world's #1 ay sumubok ng maraming pamamaraan ng cultivation, soul catching, ay isa sa mga failed products, na ginawa sa kanyang mga experiments. Kapag nahuli ang pangunahing salarin, babalik sa normal ang mga taong ito.
Nang marinig naman ito ni Chenkyo ay nagtataka naman siya dahil sa papaanong paraan ba daw na alam ito ng ating bida. Sumagot naman ang bida, nahulaan mo, ngunit sa isip-isip niya naman, sinabi niya na alam niya ang mga bagay na iyon dahil sa nakita niya na ang orihinal na version nito. Dumating naman sa eksena si Kalbo na galing sa Wudang sect, isa sa mga major sect ng Jiangho. Aniya, mukhang masarap ang maging bata dahil sa energetic sila, isa pa maganda na dahil sa naririto ang pinsan ng bida, dahil sa maganda din daw ang martial arts nito. Nagulat naman si Zia Fu, nang malaman niya na may pinsan ang ating bida, at hinanap niya ito. Tanong naman ni Kalbo kay Zia Fu, na kung hindi ba daw nito kilala ang babaeng may puting buhok na iyon. Nagmukhang tanga naman si Zia Fu, dahil sa hindi niya makita ang babaeng may puting buhok na sinasabi ng kalbong matanda. Subalit laking gulat naman niya nang makita si Zier dahil sa ito nga raw ay malapit sa Demon Lord. Tumungga naman agad ng alak si Kalbo, sabay tapon dahil wala ng laman lakas na ng tama ng kalbonata. Makikita naman na lumaki ang kanyang mga braso, pati na rin pala ang kanyang buong katawan ay napakalaki, sinabi pa niya na oras na daw niya para lumaban. Sabay talon papasugod. Masaya naman ang ating bida dahil sa ang Wudang sect ay naririto na at minsan lamang ito sa kanyang buhay, at hindi niya daw hahayaan na maagaw ang kanyang timelight. Dagdag pa niya na ito na lang daw ang tanging pagkakataon para malinis ang hinala sa kanya. Sabay tinawag naman niya agad ang kanyang disciple na si Xiao Shai. Makikita naman na sinugod ni Kalbo si Lorenzo, ngunit nabigo siya sa unang pag-atake niya. Subalit agad naman ulit siyang umatake, at makikita na malakas na nasuntok ang mukha ni Lorenzo burat. Samantalang tululaway at dugo naman ang loko habang natutulala. Galit na galit rin niyang sinabi na putya, ngayon lang may sumapak sa mukha kong gwapo, sabay nagwala ang loko nagmistulang baliw sa Del Carmen. Mukhang nasisiraan na ng bait ang loko dahil sa kung ano-ano na lamang ang iniisip nito. Sambit pa niya habang naglalabas ng gintong aura na ang inner chi daw niya ay parang sinisipsip. Makikita ang may kagagawan sa bagay na iyon ito ay walang iba kundi ang disciple ng ating bida, dahil sa ginamit pala nito ang teknik na Chisokang martial arts, plus version, sabay maangas na nakatingin sa baliw na si Lorenzo. Ang batang babae na ito ay tinatawag na Dai-chan. Dai-chan, Dad, Mom, I'm back. Teksto, tulad ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, siya ay sobrang ganda at mukhang isang heroine, ngunit ito ay isang kilalang katotohanan na ang mga heroine ay madalas nakapahamakan. Makikita naman na pinag-uusapan nila si Dai-chan at ang kanyang kapatid, mga marites ang mga loko. Dumating na ang babae, at ipinakilala siya ng isang lalaki bilang kanyang anak sa kanyang master. Labis siyang pinuri pero nagtaka si Dai-chan sa mga bagay na nakikita niya. Tila natatakot nagtanong si Dai-chan na kung nasaan daw ang kanyang ina at ang iba pa. Paalala ito ay nakaraan lamang ni Dai-chan, isang babae ang nag-aabot ng tsaa sa hangal na si Gang Jikan. Naagad naman itong kinuha, nagtanong naman ang tanga dahil sa ang tsaa daw ay tila malagnaw ngayon, tsaka bago daw ba ang babaeng ito dito? Natatakot naman na sumagot ang babae na di daw siya marunong gumawa ng tsaa, o bago pa lamang sa paggawa nito, kaya nakikiusap siya na patawarin siya sa pagkakataong ito. Sinabi naman agad ng tanga na hindi niya daw ito nais na pag-alitan kaya wag daw itong matakot. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang babae at sinabi na hayaan daw siya nito na tignan ito ng maigi. Subalit maya-maya lamang ay ipinakita ang babae na naging balat buto na lamang. At agad naman na dumating sa eksena si Dai-chan na may dalang tsaa. Inutusan naman siya agad ni tanga na ayusin ang kanyang damit, na agad naman na ginawa ni Dai-chan, tanong pa ni Dai-chan na kung nasaan na daw ba ang babae.
Sinabi naman agad ng tanga na, isa lamang siyang laruan na halos walang silbi. Bakit ka nag-aalala ng sobra tungkol sa kanya? Dahil nag-aalala ka ng sobra tungkol sa kanya, pumunta ka at tingnan mo siya, tulad ng sinabi ni Mr. Zhao, ang ganda na ito ay hindi lamang maganda, ngunit napakalambot din. Sabay alis at naiwan naman si Dai Chan na nakatayo. Subalit sa pagkakita naman niya sa babae ay labis na lamang ang kanyang gulat. At makikita naman na bumalik ang tanga habang may nakakatakot na mukha. Samantalang humihingi naman ng tulong ang babae, subalit hindi rin nagtagal ay nawala na rin ito ng buhay. Si Dai Chan nang makita niya ang pagkamatay ng babae ay labis na lamang ang naramdamang takot. Sabay na uutol niyang tinatawag ang tanga na si Gong Jikan. Huwag kang matakot, espesyal ka, ganda. Hindi ko ito gagawin sa'yo, pero simula ngayon, tawagin mo akong master. Naiintindihan mo. Na agad naman na sinagot ni Dai Chan na naiintindihan niya daw ito. May ngiti pang naisip ng loko, sayang na gamitin ang isang magandang babae na may espesyal na pangangatawan ng isang beses lamang. Panatilihin na lang natin ito at tamasahin ito, at maghintay para sa aking tagumpay. Sa takdang panahon, magiging isang makapangyarihang lalaki ako. Dagdag pa ng tanga, at ang aking Qingshan sect ay magiging numero 1 sect sa mundo. Lumipat naman agad ang tagpo sa kasalukuyan, hindi na ipinakita sa atin kung papaano natalo ang mga tanga. Pagkatapos ay si Gong Jikan, na ngayon nagmumukhang burat, aniya, bastos ka. Ako ang pinuno ng Qingshan sect, kung manggahas kang atakihin ako, pagbabayaran mo ito. Ang ating bida na tila walang pakialam ay sinabi, na kung gayon mahusay ito, at inutusan niya si Zier na patahimikin ang tanga na iyan. Subalit laking gulat naman ng ating bida nang may dugo na tumalsik sa kanyang mukha. Nagugulat naman na sinabi ng ating bida, na hindi niya raw na sinabi na patayin ito patahimikin lamang sana. Subalit sumagot naman si Zier, na sinabi daw kasi sa kanya ng ating bida na pumatay ng mga tao kung kaya akala niya iyon ang ibig nitong sabihin. Isang lalaki ang nagpapaliwanag na wala siyang kinalaman sa anumang nangyari at hindi niya sasamahan ang kahit sinong kasapi ng demon sect kung alam niya. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang isang babae at sinasabing silang dalawa ay nagsisinungaling at siya lamang ang biktima sa sitwasyon. Nagagalit si Lorenzo at nagtatanong kung paano niya malalaman na ganito ang kalalabasan ng mga pangyayari. Inutusan niya ang kausap niya na mag-isip ng solusyon sa problema. Dahil nawalan siya ng kapangyarihan, nagalit si Yumian at sinabing hindi niya alam na konektado sa demon sect ang dalawang tao. Sinabi niya na hayaan na lang ang isa sa kanila na mag-isip ng paraan, dahil hindi pa lumalamig ang katawan ng taong pinatay nila. Ang ating bida, sinabi niya kay Brother Zia na walang lunas para sa sakit na demonic. Sa isip ng ating bida, ang unang dugo para sa paglilinis ng sekta ay hindi magandang trabaho para sa isang pinuno ng sekta. Nakangiti si Zia Fu at may sinasabi, habang si Yi naman ay nagsasabing naiintindihan niya. Sinabi rin ni Yi kay Brother Wei na bumalik na at magpahinga, at sila na ang bahala sa iba pa. Naisip ni ating bida na tinulungan siya ni Zier na alisin ang natitirang miyembro ng demon sect, at ngayon ay kailangan na lang niyang magpakasaya ng kaunti. May nagsabi rin ng, actually, Zier, nagtataka ang ating bida kung pwede na ba siyang umalis. Sa isip niya, nagtataka siya kung bakit hindi siya pinapalinas, at kung bakit ang mga tao sa Ironclad Gate ay masyadong malupit. Tinanong ni Yi ang kanyang ama kung bakit siya pinipigilan, kailangan niyang tanungin si Brother Y para sa paglilinaw dahil alam niya ang tungkol sa sekta, para malaman kung sangkot siya sa demon sect. Sinabi ni Zia Fu kay Yi na kailangan niyang kontrolin ang kanyang pagiging pabigla-bigla. Nagduda rin siya kung si Brother Y ay may kaugnayan sa demon sect.
Sinabi ni Yi na kung hindi, bakit sinusundan siya ni Hong Sheng. Sinabi ni Ziafu na hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Sa mga ganitong panahon, kailangan nilang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari at huwag gumawa ng anumang gulo kay Brother Wei. Pagdating ng panahon, sasabihin ni Brother Wei sa kanila. Sang-ayon si Yi dito. Tinanong ni Yi ang kanyang ama kung alam niya kung ano ang demonic energy na binanggit ni Brother Wei. Sinabi ni Ziafu na bago sa kanya ang salitang demonic energy, at nagtanong kung may kaugnayan ito sa demon sect. Sinabi ni Kalbo na huwag muna silang mag-alala tungkol sa demonic energy o sa Demon Lord's demon sect. Sinabi rin ni Kalbo na hindi siya interesado sa mga bagay na iyon at mag-usap na lang sila tungkol sa iba. Naisip ni Kalbo na mas komplikado ang taong ito kaysa sa inaakala niya. Sinabi rin ni Kalbo na nagawa nilang lagpasan ang 9-band heart protection formation dahil may nakuha silang maganda mula sa kanya, at dapat nilang ibahagi ito sa kanya dahil magkaibigan sila. Sinabi ni Ziafu kay Kalbo na umalis at huwag isipin na sobrang malapit siya kay Brother Wei. Dapat niya itong hanapin sa kanyang sarili. Sinabi rin ni Ziafu na pinahahalagahan niya ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Brother Wei, at huwag niya itong isipin. Naisip ni Kalbo na kuripot si Ziafu, at hahanapin na lang niya si Brother Wei sa kanyang sarili. Naisip ni Kalbo na mas makapangyarihan ang galaw na ginamit ng bata kaysa sa Soul Devouring secret technique ng babae. Kung sino man, maaaring may mas makapangyarihan pa. Magiging maganda kung maisasama ito sa kanyang pamamaraan. Nagtanong si Chenkyu kay Kalbo kung binanggit niya ang Soul Devouring secret technique. Dito na po natatapos. Maraming salamat sa panunood.